Limang araw na lang, 2024 na, mabenta na ang mga malalagkit na kakanin. Bukod sa simbolo ng pagsasama-sama, bakit nga ba ito inihahain tuwing bagong taon? Alamin sa report ni Von Aquino. Maswerte pang nakabili ng isang kahon ng bibingka si Cristina Nuevarez na galing pang Cavite. Mag-alas 6 pa lang kasi ng gabi, nagkakaubusan na ng bibingka sa ilang tindahan ng kakanin sa Marikina City. Malagkit, sabi nila kasi daw kailangan dikit-dikit yung family pag kailangan lagi may nakahaing malagkit. Kada may okasyon, kagaya nito, Christmas, New Year, ganyan, mas mas marami pong bumibili. Mga reservation na po kasi kami natatanggap. Sina Dennis at Nestor gagawing pabaon sa bisita at pasalubong ang mga biniling kakanin. Para daw dikit-dikit ang biyaya. Malagkit tsaka matamis. Ayon sa isang Philippine Studies expert, ang tradisyon ng paghahain ng mga kakanin tuwing may okasyon ay noon pa raw ginagawa ng mga Pilipino bago pa man dumating ang mga Kastilang mananako. Sama-sama, hindi maghihiwalay. No? Yun ang pangunahin sa mga Filipino. Kaya nga, pag Pasko, nag-uuwian, nagbabalik kasi iisa tayo no? So sinisimbolo yan nung mga kakanin na inihahain sa atin. Pero alam nyo bang ang kakanin bukod sa sumisimbolo sa pagiging malapit ng pamilyang Pinoy, sakto rin talaga sa harvest season o panahon ng ani. Una, produkto talaga natin to. Agricultural na bansa tayo. At ang Disyembre, ito yung anihan Parang celebration din ito dahil after ng malaking harvest. At dahil mabigat ito sa tiyan, nakaugalian na rin daw itong ipabaon sa mga aalis upang hindi kaagad magutom sa paglalakbay. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News.